Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G. Good morning, good morning, good morning, good morning po and happy Sunday po sa inyong lahat. Especially dyan po sa Pilipinas and lahat ng Asian countries. And kung saan ka bang lupalop ng mundo, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga matutulog na. So sana po ay bigyan niyo muna ako ng inyong first 15 minutes, last 15 minutes bago po kayong matulog. At ini-invite ko rin po kayo mamaya hapon, alas 12, mamayang tanghali pala, alas 12, ay meron po tayong Team Corona Premier Promotion, ika 147th po natin. And ayun, meron po tayong tatlong hosts, siyempre from 12 noon to 5 p.m. Philippine time, ang inyong one and only Master Worm, ang inyong host. And from 5:30 to 7:30, ang ating Yams OFW Vlogs, the Sakalams. And from 9 to 11 in the evening, Philippine time again, ating one and only Merle Estani Vlog, ating Beshi Merle. Ayan mga masters. At consistent pa rin tayo sa ating premier promotion. And of course, consistent pa rin tayo sa ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Ito po yung G natin. Super relax. Matutulog na po ito. Alas 9 na po ng gabi dito sa amin as of recording time. At ako po ay kakauwi lang from work. At ang G natin ay, ayun, nagpapa-baby time pa. Baby time daw muna, daddy. Baby time. Dahil bago po ako matulog ay chinecheck talaga ito kung ano yung ang ginagawa niya. Kung nakakain ba, or nakarelax, o nakaligo, o nakapoops. Nakapoops po siya kanina mga masters. Nakapoops po ang ating G. The kulit poging iguana. Yun po ang itsura niya. Oh. Dahil po siya na nakapoops, ang kanyang chan po ay hindi po bloated. Ayun po. Medyo mas natin, relax na po siya. Hindi po bloated yung chan niya. Tignan natin kung pwede natin siyang paglaruan muna bago matulog. Lapit muna natin si G dito. Tignan natin kung pwede siya nating Hindi naman, si G po natin ay na super na yan eh. Super relax at hindi na po siya nangaaway kay daddy. Kaya yan po. Kailangan mo talaga G, you have to show your friends and your followers and your supporters that you are a good boy. Diba? You have to show them that you're a good boy. Paano mo i-show sa kanila? How do you show them that you're a good boy? Huh? How do you show them? Just, yun po mga masters. Namatay na po yung kanyang ilaw dahil po alas 9 na po ng gabi dito po sa amin. So, as a recording time lang po yan ha. Pero yung playing time niyo po dyan ay iba. Yung Sunday. So, yun po yung ating G. Medyo makulit. Pero syempre, magkikiss mo na yan kay daddy. Mag-good night na po tayo sa G natin. You know. G natin is so handsome, oh. So handsome. So, off na rin yung ilaw natin. Off na rin lahat ng mga natin, mga gadgets natin, automatic kasi nag-off. So hopefully po ay matapos natin ito, yung ating Sunday episode ng ating All About G. At si G po ay gising na gising pa naman siya kasi syempre ginising po natin. Ayan, nasa ilalim na naman siya. Bababa na naman. At meron tayong tubig ng swimming pool niya ngayon. Suraduhan na natin ito. Ayan, gusto niyo talaga maligo. Oh. Gusto niyo talaga ng G natin yung maligo. Dahil po ay maganda yung feeling niya pag siya po ay nasa tubig. Mga masters. Kasi sila po ay humid. Humid ang gusto nilang temperature. Kaya po ay ayan ang ating G ay sinasubmerge talaga yung sarili niya. Ayan po. enjoy po yung G natin sa kanyang swimming pool na warm water. Pinupuno talaga natin hanggang dito yung tubig.
Pero ngayon po, hindi ko na pinuno. Ganun lang, 3 bote lang, 3 lang yan. 3 lalagyanan ng juice lang yan. So, 4 talaga. Maganda. Para pumapuno yan. So, yun ang ating spoiled na G. Diba? Spoiled talaga ang G natin. Sino ba nagsispoiled kay G? E di tayong lahat dahil siya yung bida dito. Ating G, the Green Iguana. Na poging-pogi. Na super, super bait. So, syempre, mga masters, mga ka-G, ako po yung magpapasalamat ulit sa inyo. Magre-remind talaga ako sa inyo, mga masters, mga ka-G, sa mga hindi pa po nakasubaybay sa ating mga previews ng mga episodes. Ako po yung nagle-lecture about health, at ako po yung nagle-lecture about, so kung minsan po ay biblical words, inspirational words, mga wisdoms. So, depende. It's all about kung ano po yung, it's all about G, ang title nito, pero yung pinag-uusapan natin kung ano naman po yung trip ng aking utak. Ang trip ng aking utak. Siyempre, isa po akong naturopathic health practitioner dito sa El Paso, Texas, USA. Kaya most of the time po, lectures natin ay about health. Kasi na naubo po ako, hindi pa ako from work. So, ang panahon po dito sa amin ngayon ay mag-meet halfway na po. Spring na po dito, pero mainit, minsan na malamig. So, yung ubo natin yung minsan ay hindi natin po ma-predict kung ano yung panahon. Kaya po tayo inuubo. Ngayon na po ay nakakita na po siya ng paraan paano lumabas. Kaya sara na muna natin yan. Diyan na tayo. So, bakit po nilito lang po kayo ating apple cider vinegar with the mother na regimen, mga masters. Nag-start na ba kayo or hindi pa? Meron tayong raw honey with apple cider and vinegar with the mother and warm water. Bakit po natin kailangan po yan? Simple lang po yan. Dahil po ang apple cider vinegar with raw honey ay maganda po yan sa digestion. Maganda po yan sa ating tiyan. Nino-normalize niya po ang ating gastric juices. It doesn't mean na acidic po yan ay makakasira ng ating tiyan. Yan po ay nakakapagtulong para po ay normalize po ang acidity ng ating tiyan. Kasi yung ating tiyan po, kailangan po acidic po yan. Kailangan acidic po yung ating gastric juices dahil pag hindi po siya acidic, pagpasok po ng pagkain sa tiyan natin ay sakit po yan pag hindi siya acidic. Kailangan yung pagkain ay matutunaw talaga ng acid na ating tawag dyan as gastric juices. So, mga masters, ito po yung example ng ating apple cider vinegar with the mother. Sorry. Kung nakikita nyo, may pangalang with the mother talaga dito. Raw, unfiltered. Diba mga masters? Example lang yun ng brand. So, hindi po ito, isa sa mga paborito ko to. Pero hindi naman ito, yung brand lang na mabibili. Marami ding brands po ito. So, it's good. ACV for your daily dose of wellness. So, i-add mo lang sa mga kung anong pwede mo i-add. Pero ito po yung sa akin, isang tasa ng maligamgam na tubig. Lagyan mo ng honey. Raw unfiltered honey din po siya. Pero syempre, nandito po ako sa Texas. Kaya Texas din yung honey na ginagamit ko. Pero mas maganda ko yung taga saan ka, yun yung honey na gagamitin mo. So, pareho po sila, raw unfiltered din po. Raw unfiltered apple cider vinegar with the mother, unpasteurized. Yung raw unfiltered honey din po. Kasi po ang honey ay syempre gawa po yan ng mga bubuyog, di ba? So, bubuyog po,
ay sila po yung nagta-transfer galing sa mga bulaklak, di ba? Mga tanim, mga bulaklak. So, meron tayong tinatawag na mga pollens. Yung mga pollens, sila po yung pag na-transfer from one plant to another, the same species po ay magpo-pollinize po yan. Yan, pwede siyang dumami mga bulaklak o mga prutas, mga gulay. So, ang pollen po ay nakaka-allergic po yan. Meron po tayong iba dyan, lalo na sa mga kasamahan natin sa ibang lugar na allergic po sa pollens. Lalo na pag sa garden ka talaga nagtatrabaho. So, pag change weather po, sa Pilipinas po, bihira lang po yan. Pero pag nag-change weather kasi dito sa Amerika o sa Japan or sa Korea, sa Canada, pag nag-change weather talaga, ay nahuhulog talaga yung mga pollens, nahuhulog mga bulaklak. Pag nahuhulog po sila, ayun po ay nakakalat yan sa hangin. O di ba? So pag pollenize yung mga bees, mga bubuyog, yun din po ay sila po yung dumadala niyan ng mga pollens. So to cut the long story short mga masters, ay nagkakaroon po tayo ng allergic reaction sa mga pollens. So ang pollen po para maiwasan po ng allergic reaction or allergy natin, pag kumakain ka po pag nagte-take ka po ng honey from your local area. So honey po ay made by the bees. So they carry pollens, 'di ba? So nagkakaroon po tayo ng adjustment. Ang immune system po natin ay nagbi-build, parang may vaccine ka, parang may bakuna ka sa mga allergens na yan kasi tinetake mo na talaga. So yung immune system mo po ay nagre-react, nagbi-build po siya ng resistance para pag in case na ma-allergy ka, hindi ka ma-allergy kasi naka-build na po siya. Ang immune system mo po ay nakilala niya po yung allergen na yan. So very recommendable po yung raw honey. Sa mga merong diabetes po, huwag kayong matakot. Pag raw organic honey po yung iti-take nyo, huwag po kayong matakot. Hindi po yan nakakasira at pataas ng sugar. So, in fact, sa mga may diabetes po, ang ating raw honey po, ang aking i-recommend instead na gumamit po kayo ng mga artificial sweeteners. Raw honey po ang gamitin nyo. Mas maganda po yan. Huwag nyo lang pong damihan talaga. Pwedeng isang kutsara, ganun, sa isang araw, dalawang kutsara. Basta yun yung ilalagay nyo sa mga kape nyo, ilalagay nyo sa inyong mga pagkain, instead na gumamit po kayo ng mga sugar, ng mga other sources of sugar. Diba mga masters? So, gets nyo na po ba? At syempre, inuulit-ulit ko lang po ito kasi iba-iba naman yung mga audience natin at meron ding ibang nakakalimot at hindi pa talaga na-try. Yung soft drinks po mga masters, yung soft drinks, any soft drinks, diet man o regular, please, iwasan niyo po talaga yan kasi every time na uminom po kayo ng isang lata ng soft drinks, I don't care if it's regular or diet, basta pag uminom ka, bigla kailangan mo talagang uminom ng 32 or 32 glasses of water. 32 glasses of water talaga kailangan mong inumin every time na makainom ka ng isang lata ng soft drinks. Kasi po, very acidic po yan. So, I suggest na wag na talagang uminom ng soft drinks. Mga parties nyo po mga masters, mga ka-G, kung mga parties po kayo, please try nyo pong wag mag-inom ng soft drinks. Wag mag-serve ng soft drinks at syempre mas maganda pag tubig lang po. At syempre, di ba, tinuturo ko rin po sa inyo na wag uminom habang kumakain. So try your best po na pag kumakain po tayo, nguyain ng mabuti yung pagkain. Give at least 1 hour before and 1 hour after para uminom po ng liquids. Try na wag mo munang uminom habang kumakain para hindi po masira yung enzymes natin. Alright mga masters, at super happy talaga ako at nakapag-lecture ulit ako sa inyo. Paulit-ulit lang din po ito pero iba't iba naman yung ating audience at I hope nakaka-benefit ulit po kayo. Remind ko lang po kayo, pasensya na at gabing-gabi na po sa amin dito. Kailangan ko na rin po mapakahinga. Si G natin, gambala na rin natin. No? Matutulog na yan. Pero mailaw pa. Kaya ayun, parang disturb po siya. Siyempre, nandito rin yung ating mga ibang alaga. Yung ating
banded Texas geckos. Tulog na, gisingin sila kasi gabi. Pag gabi kasi gisingin sila. Alright mga masters at mga ka-G, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits tayo 12 noon. Ako naman yung host niyo ulit. God is great! Yahoo!